Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong November 5 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito yung aking previous projections dito kay Pepe sa kanyang daily chart time frame na ito. At isa po sa mga projections ko rito ay nasabi ko na babagsak po ang market price nitong si Pepe kung mababasag niya yung minor support natin dito sa 50 digits 954 at saka sunod na minor support natin dito sa 50 digits 880. Yan, at kung pag nabasag po niya yan ay posibleng babagsak po itong si Pepe hanggang dito sa sunod na support zone natin dito. At medyo matigas na po kasi yung support zone natin dito. At yan na nga po yung nangyari sa mga sumunod na araw. Nabasag niya yung dalawang support natin dito kaya umabot po siya rito sa support zone natin dito. At ayan, maaring kung hindi po niya kayang basagin yung ating support zone natin dito, ay dalawa po ang posibleng mangyari rito. Ayan. Syempre, magko-consolidate po siya or baka dito na po siya magkakaroon ng rebound or recovery. Pero kung mababasag po yung support zone natin dito, ay tuloy pa rin po yung kanyang mararanasang pagbagsak dito. Kaya, ayan. At update po natin yung dalawang nabasag na minor support natin dito. Ito ngayon ay nagsisilbing mga minor resistance line ngayon. Ang color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance line. Ang resistance line ay nagsisilbi po itong harang dito sa ibabaw ng market price. At kapag support naman, mga kulay red po ito at nagsisilbi naman po itong mga harang dito sa ilalim ng market price. Kaya ngayon, yung aking panibagong projections po rito ay yan, pwede po siyang mag-consolidate dito sa pagitan po ng ating minor resistance line dito na nasa presyong 50 digits 880 at saka ibabaw ng ating support zone dito. Yan po ang mangyayari dyan kung manghihina yung volatility nitong si Pepe. Pero sa ngayon ay yung signals po natin sa ating dalawang indicators dito ay napaka-bearish po. Ayan, yung ating Hall Street indicator ay bearish na bearish. Yan, malusog yung pangangatawan nito at ganun din yung ating mga nabubuong QQE bars dito. Yan, lumalaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay talagang binabanatan po talaga ni Pepe o yung mga bearish pressure ang support natin, ang support zone natin dito. Ayan, talagang sinusubukan po sa ngayon ay kasalukuyan po talaga nilang sinusubukan na tagusin ito. Ayan, at hindi pa tayo nakakasiguro kung dito nga ba siya tatalbog. Pero gaya ng aking sinabi, kung pag di po niya kayang basagin or tagusin ito at mabibigo po siya, ay mauwi po ito sa pagko-consolidate dito. Ayan, ngayon ay kung pag siya naman ay nagtagumpay at nabasag po niya yung ating support zone dito, ayan, ay sa tingin ko ay babagsak po siya. Ayan, at magiging malaki po yung maaring ibabagsak ni Pepe. At sa tingin ko ay aabot po siya hanggang dito sa sunod na minor support natin dito sa 50 digits 438. Ayan, meron pa tayong dalawang mga minor support dito pero sa tingin ko ay malamang ay baka dadaanan lamang po niya ito. Ayan, lalong-lalo na kung pag yung naging lumabas yung resulta ng eleksyon at ang nanalo ay isang anti-crypto. Ayan, talagang todo po talaga ang ibabagsak ni mararanasang pagbagsak ni Pepe. Ayan, pero kapag si Ginoong Donald Trump ang nanalo, ay syempre may pag-asa pong makabangon itong si Pepe. Ayan. Tatagos po siya sa mga minor resistance line natin dito at sa tingin ko ay babalikan niya yung major resistance line natin dito sa 40 digits 1083 at yan, dito po natin malalaman kung magagawa niyang basagin ito pero sa tingin ko ay baka mababasag po niya ito at tataas pa siya
sa mas mataas na presyo. Kaya yan, pero sa ngayon ay dito muna yung ating target. Kaya ayan, yan po yung aking mga panibagong price projections dito kay Pepe. Ngayon ay ano naman yung mga latest na balita natin dito tungkol kay Pepe. Ayan, wala po tayong gaanong balita kay Pepe. Ayan, kung saan ay mga negative po yung mga karamihan na mga balita natin kay Pepe. May mga naglabas po ng may mga analyst na naglabas na nagsasabing yung 27% daw na gain or yung mga nakaraang gain ni Pepe ay mawawala. Yan. Sapagkat makakaranas ng pagbagsak itong si Pepe. Maliban po dyan ay meron na rin po kasing hacking incident. Yan, sa isang napakalaking halaga ng Pepe. Umaabot po yan ng $1.28 million na halaga ng Pepe ang nawala. Ayan. Dahil yung trader ay lining po niya sa isang Inferno Drainer yung kanyang wallet. At ayan, laki po nang nawala sa kanya, $1.28 million. Kaya nagdudulot na rin po ito ng takot sa maraming mga holders or investors ni Pepe. At saka maliban po dyan ay meron na rin pong isa pang analyst na naglabas ng kanyang prediction na itong si Pepe at kasama itong si Dog with What ay maaari daw pong makaranas ng matinding pagbagsak sa presyo. Kaya yan po, mga negative po yung mga huling mga balita natin dito kay Pepe. Kaya, ayan. Pero para sa akin ay itong si Pepe ay sa tingin ko ay sumusunod lamang po siya sa galaw ng majority ng mga cryptocurrencies. Ayan, lalong-lalo na kay Bitcoin. Ayan, correlated po siya kay Bitcoin. Kaya kung ano yung galaw po ni Bitcoin ay mukhang ganun din po yung kanyang galawan. Kaya, ayan naman po yung para sa akin. Kaya, ayan po ulit yung mga panibago kong projections dito kay Pepe. Abangan na lamang po natin kung ano yung magiging epekto ng outcome ng US elections kasi ito po talaga yung sa tingin ko ay may matinding impact sa magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.